Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa advisor namin na si Sir Ang. At magandang araw din naman po sa manager ng Alika Food House at client namin ngayon sa aming Capstone 2 na si Ate Jem. So, eto na po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano nagraran, kung paano tumatakbo yung ating on-site food ordering system. Yung on-site food ordering system ng Alika House. So, kung nakikita nyo nga, ito, yan po yung pinaka admin noong Alika Food House. Dito po natin i-enter yung username, then password, sabay login po. Yan. Enter natin yung username. Ang username po niya is admin. Yan. And password naman po is admin. Admin 1. So, login po tayo. So, kung makikita nyo po, eto na po yung pinaka-dashboard ng Alika Food House. Yung pinaka-dashboard niya. Yung food ordering system niya, sa ngayon lang po is wala pa po siyang laman kasi nga wala pang masyadong umu-order. Ayan yung dashboard niya. Ito yung mga orders. Yan, kung makikita nyo, wala pa. Then, products po. Ito yung mga ibinebenta nila. Meron silang lempo silog, pork silog, top silog, chicken silog, Shanghai silog, panson, yan. Marami pa pong iba. Then, ito po, po is wala pa masyado kasi nga wala pang masyadong umu-order. Yan. Balik po tayo dito. Yan. So, yan. Wala pa po. Then, para naman po doon sa gamitin ng customer is ang mangyayari po doon is mag-i-scan sila sa QR code na nasa mesa nila. Then, ang mangyayari po nun, papasok po sila doon sa table nung nasa QR code. Halimbawa po, ako si customer. Nag-scan ako doon sa mismong table ko, dun sa QR code ko. Ito po, dito po ako papasok. Yan. Yan. Makikita nyo po yan, Alika Food House, yan, welcome customer. Then, nasa sa akin na po yan kung ano bang gagawin ko. Kung magda-dine in po ba ako or magte-take out. Yan. So, for halimbawa po is gusto kong mag-dine in. Ayan po, mag-dine in ako. Ito na po yung mga order na lalabas. Ayan po. Ayan, sizzling silog rice meal. Ayan. Meron din naman yung mga pansit. Ayan. Canton, Mickey, Canton beef, pansit. Ayan. Mga lug. Dun sa lug at iba pa po, wala pa po siya man kasi iba po natin siya nalagyan. Then, dun po sa order na good for 2 to 3 persons, wala pa din po. Pero, po muna natin itong sizzling silog rice meal. Halimbawa po, ako si customer. O-order po ako ng liempo silog. Yan. Order po ako niya isang pork silog din po. O-order po ako niyan. And top silog. Order po ako. Yan. Sabay,
mangyayari po noon, pupunta na po ako dito. Ito, yung nasa gilid, nasa right side po. Pupunta na po ako dyan sa card. Yan. Na po yung na-enter ko as yung customer. Hindi nyo baka sa computer hindi. Itong order system ko, yung i-is natin sa QR code is sa mismong cellphone po siya gumagana. Kaya ko lang po dito sa computer pa maipakita ko o ma-demo ko nyo kung paano gumagana yung system. Ang nangyayari po niyan, pag ng yung ating food ordering system, mapagana natin through cellphone on sa PC noong admin. So, ito po tayo. Ito yung card ko. Ayan po yung order ko. Tiempo silog, log. Total amount price of 110. Ayan. Then, kung gusto kong dagdag pa, alimbawa ng silog, pindutin lang po. Gusto ko pong bawasan, minus yan. Ganyan po. Ganyan lang kadagdag. Then, kung mag-check out na, kung okay na, to check out na tayo. Yan. Ito po ang last kay customer. I-enter yung hawa Mark. Yan. I-enter yung name mo as a customer para pag sinerve na nung ating mga staff yung order is kilala natin yung customer na pagsaserva natin. Ayan po. Nilagay ko po yung pangalan ko dyan. Then, mode of payment po. May nakalagay din pong mode of payment kung makikita natin dyan sa mode of payment. Pindutin lang po natin yan. Then, select payment method. Kung cash po ba or GCash. Yan. Pag GCash po, matik po yan. Diretso na po yan. Magli-link na po yan sa GCash. Kung GCash po, customer natin. Kung wala namang pong GCash yung customer natin at gusto niyang magbayad ng cash na cash na talaga, pindutin lang po niya itong cash. Halimbawa po, ayan, pipindutin natin yung cash. Yan. Nakita nyo po, lumabas itong enter cash amount. So, ibig sabihin po niyan, ilalagay niya po dito kung magkano yung ibabayad niya sa ating admin. Nakita niya po yung order niya dito. Ito po, nakita niya. 407 po yung order niya. 407 po yung order niya. For example po, ang ibabayad niya is 450. Yan. Nakita po natin, nilagay po natin. Or kadalasan naman, sige, i-exact na natin na 500. 500. Buong 500 yung ibabayad ni customer. Makikita po natin dito, ayan, kung makikita po natin dyan, doon sa ibabayad ni customer na 500 at ang order niya is 407, ayan na po. Ito na po yung isusukli natin. 93 pesos. Kumbaga, kaya po nagto-total yan para serve po nung order kasama na po yung yung sukli niya. Bali, kukunin na lang po natin yung ibabayad niya. Then, pagkatapos po niyan, as a customer, naka-order na ako. Yung tatlong yan, in-order ko. Ipe-place order ko na po siya. Ito po ngayon ang lalabas
sa cellphone ni customer. Kung makikita nyo po dyan, please wait for approval. Yan po, di ba? Yan po yung lalabas sa cellphone ni customer. Then, yung order niya po kasi na i-check out niya na yon, dediretso na yon sa admin, doon sa cashier. Eto na po yon. Ayan po. Doon sa order management, may isang order na tayo. Ayan. Ang umorder po, kung makikita natin yan, table number 8, nag-dine in po. Tapos ito po yung order ID niya. Ang pangalan po nung umorder is Mark. Ang na-order niya po is 3 with a total amount po na 407. At may sukli po 93 pesos doon sa 500 niya. So, halimbawa naman po ako si admin. Gusto kong tanggapin yung order ni customer. Piliin ko lang itong approve. Yan, i-approve po siya. So, okay na po tayo. Yan. Ang nakalagay po dyan is approve order. Yan, okay na po siya. Bali, ang ganap po niyan is isineserve nyo na yung order niya. Kung baga, pine-prepare nyo na. Ang mangyayari naman po doon sa cellphone ni customer is ganito yung lalabas sa kanya. Ayan po, na-approve na po yung order ni customer. Ang mangyayari lang po, please wait 10 to 20 minutes for your order. Yan, para ma-serve po sa kanya. Yan po ang mangyayari niyan. Then, balik tayo kay admin. Halimbawa po na-serve na po ni staff yung order ni customer at nabayaran na din po ni customer, nasuklian na ni staff, pindutin lang po natin tong order done. Pag pinindot po natin yung order done, okay na po yan. So, yan na po ang kalalabasan niya. Pupunta po tayo dito sa dashboard. Ayan po yung total sales natin. Yung nabenta natin ngayong araw. Ang nabenta po natin isang liempo silog, pork silog, at top silog with the total amount of 407 at isa yung umorder. Kung makikita nyo po, eto po yan. Yan po siya. In-order po siya ngayong September 12, 2024. Ganyan po nagraran yung ating ordering system. Yung ating on-site food ordering system. So, yun po. Maraming salamat po. At sana po nagustuhan nyo yung aming gawa na food ordering system. On-site food ordering system. Yan. Na i-ano namin sa client namin na Alika Food House. So, kung halimbawa naman po is si admin, tapos na po yung sales niya sa buong araw. Gusto niya nang kumbaga magsasara ng yung Alika Food House, log out lang po natin. Yan po. Babalik lang po siya dyan. So, ayun po. Maraming salamat po. Sa client namin na si Ate, sana po nagustuhan nyo. And maraming